Dominant Protector. Credit to the author. 431 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tahimik si Cheryl habang nagmamaneho si Terrence, sinira ni Rowan at ng kanyang pamilya ang kanyang kalooban. Pero mukhang hindi naman naapektuhan si Yasi. Bakit ang mga puno ng willow, shield bro? Hindi ba maganda ang mga puno ng prutas? Maaari pa nga tayong magkaroon ng ilang mga prutas pagkatapos itong mahinog. Yasi. Hindi ba tayo sumang-ayon na wala ng mga hanggal na tanong? Kailangan nating maghintay hanggang sa susunod na taon para mahinog ang mga prutas, matagal na tayong makatapos. Paalala ni Cheryl. Oh, bakit isang willow tree, pero? Tumango si Yasi. Hindi ko alam iyon. Bakit ganoon, Terrence? Tanong ni Cheryl. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Ang mga bulaklak ay hindi namumulaklak kahit na inaalagaan, ngunit ang mga puno ng willow ay lumalaki kahit na hindi mo sinasadya. Ngumiti si Terrence. Ang mga puno ng willow ay mas madaling lumago. Hindi ito gaanong trabaho. Nakikita ko. Tumango si Yasi. Ang vilya ni Miracle Dr. Kang. Lolo, pagkatapos ng pagsusuri mula sa lab, nalaman namin na ang aso ng aso ay may iba't ibang kategorya, pati na rin ang iba't ibang mga aso ay may iba't ibang mga tae, kaya't pinaghihinalaan ko na hindi lahat ng aso ay maaaring gawin sa pill ng life extension at toxin cleansing. Sabi ni Polong. Oh, iyan ay isang malaking pagtuklas. Nagbigay ng malaking halaga si Miracle Dr. Kang sa mga salita ni Polong. Kaya't walang nakatuklas sa mga katangian ng tae ng aso, ang iba't ibang aso ay may iba't ibang mga tae. Mabuti ang ginawa mo, Polong. Nalaman mo ba kung saang aso kabilang ang taeng ito? Nakagawa na kami ng ilang libong paghahambing at sampling ng dog poop, at kumonsulta kami sa maraming dog expert na pagpasyahan namin na ang dog poop na ito ay kabilang sa German Shepherd breed. Sabi ni Polong. Oh, narinig ko na ang halaga ng lahi na iyon ay pangalawa lamang sa Tibetan Mastiff. Ito ay isang bihirang lahi. Tumango si Miracle Dr. Kang. Sige, magmadali at kunin sa amin ang isa sa mga asong iyon, gumawa ng pagsusuri sa ilan sa mga dumi nito at tingnan kung tumutugma ito, at pagkatapos ay bigyan mo ako ng ulat. Nauunawaan, Lolo. Nagpadala na ako ng isang tao upang makipag-ugnay sa isang mamimili, dapat na marinig natin mula sa kanila sa lalong madaling panahon. Sabi ni Polong. Tama, kailan mo gagawin ang proposal sa Turner House sa Iron Lake? Tanong ni Miracle Dr. Kang. Napaisip si Polong. Medyo maganda ang babae, at masarap pakasalan siya, sa kabila ng kawalan ng lakas na taglay ng Turner House. Maaari pa rin nilang gamitin ang mga ito bilang isang stepping stone, at maaaring palaging baguhin ni Polong ang kanyang asawa sa isang babae mula sa isang mas makapangyarihang bahay kapag lumakas si House Kang. Ngunit iyon ang dati niyang pag-iisip tungkol sa kasal. Ang Polong ngayon ay gagawa na ng pill of life extension at toxin cleansing, at nagkaroon ng matinding kumpiyansa. Pakiramdam niya ay hindi na talaga tumutugma si Melissa sa kanyang mga pamantayan. Pero Lolo, sa tingin ko ang pinakamaapura nating prioridad ay alamin kung anong uri ng aso nanggaling ang tae. Ang pill of life extension at toxin cleansing na ito ang pinakamahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng pamilya natin ngayon. Sa palagay ko ay mapapahaba natin ng kaunti ang kasal. Kung talagang magagawa natin ang pill na iyon, babahain tayo ng kapangyarihan sa panahong iyon. Baka hindi na natin kailanganin ang ganitong sitwasyon. Sabi ni Polong. Tama ka, hindi pa sapat ang pag-iisip ko. Malalim na tumango si Miracle Dr. Kang pagkatapos ng pagsusuri ni Polong. Palagi kong iniisip ang aming pamilya bilang isang mas mahinang pamilya kumpara sa mas malalaking bahay, ngunit sa pill of life extension at toxin cleansing, iba ang mga bagay. Ang selling point ng Golden Creation ay nagpapagaling ito ng mga pinsala at peklat. Masikat lang ito sa mga kababaihan, isang luho sa matataas na lipunan, ngunit iba ang pill of life extension at toxin cleansing. Nagel, iligtas ito ng buhay. Tama. Kung magtatagumpay tayo dito, hindi na tayo maliit na bahay, makikiusap sa atin yang ibang malalaking bahay. Nagpatuloy si Miracle Dr. Kang. Ngunit, kung magagawa nating gumawa ng tableta na iyon ay magagawa rin ng ibang tao, hindi ba?
Huwag kang mag-alala, Lolo, hindi kami tanga tulad ni Jacob Kang, nagtatapon lang ng tae ng aso, lalagyan namin ito ng essence at pabanguhin. Mahirap malaman kung ano ang mga component kahit na may nag-analyze dito. Sabi ni Polong. Ngunit may mga panganib pa rin, ang pangunahing bahagi natin ay ang tae ng aso. Kahit napagtakpan natin ito ng labis, ang bahagi ng tae ng aso ay matutuklasan pa rin kung ang isa ay sumubok ng sapat. Nag-alinlangan si Miracle Doctor Kang. Totoo iyan. Tumanggaw si Polong. Mukhang kailangan kong pag-isipang ilihim ang recipe. Lolo, may ideya ako. Nagsalita si Harry nang dumating ang pagkakataon, ayaw niyang hayaan si Polong na mag-spotlight ng matagal. Maaari nating paliitin ang ratio ng dumi ng aso sa bawat tableta at gawin itong mahirap, at hayaan ang iba pang mga walang silbi na sangkap na makarami, sasabihin na lang natin sa kanila na uminom ng mas maraming table tas sa halip na isa lang. Kailangang aminin ng isa si Harry ay medyo magaling sa walang kahihiyang taktika, dinadamdam ang iba pang mga ideya at napaliwanagan si Miracle Doctor Kang at Polong sa kanyang ideya. Gumagana ang ideya ni Harry. Hindi masama, kayong magkapatid ay magiging isang team, isang scholar at isang manlalaban. Lalong lalago ang bahay ni Kang. Si Polong ay hindi masyadong nasiyahan sa kung paano kinuha ni Harry ang kalahati ng kredito sa huling bit na iyon, ngunit kahit na kailangan niyang aminin na ito ay isang magandang plano. Ang paggawa ng dumi ng aso bilang isang maliit na bahagi ay gagawin itong parang isang pansuportang sangkap, makakatakas ito sa mga mata ng sinumang sumusubok sa recipe. Hey, ngumiti si Harry. Lolo, dahil ayaw ni Kuya sa babaeng iyon, bakit hindi mo siya ibigay sa akin? Si Harry ay hindi isang ambisyosong tao, ang mapagkompetensyang industriya ay hindi para sa kanya, at tiyak na ayaw niyang mamahala ng isang kumpanya. Magiging maayos na siya sa ilang bahagi lamang at libre at masayang buhay. Kaya ngayong nawalan na ng interes si Polong kay Melissa ay gusto niyang angkinin siya bilang kanya. Ikaw naliit kung ano ang nasa ulo mo, iyon ang iyong hipag. Tinitigan ni Miracle Doctor Kang ang kanyang apo na walang magawa. Hey, sinasabi ko lang. Tumahimik si Harry, iniisip na ito ay hindi nararapat sa kanyang sarili. Pagkatapos ng luha at uhog, sa wakas ay nakuha na ni Fatty Boy ang numero ng telepono ni Martin Terence. Pinuntahan niya si Tommy Lane para dito, pero parang mas gugustuhin ng lalaki na mamatay kaysa sabihin sa kanya. Sa galit ng takot ay sinabi niya sa kanya na doon na niya tatapusin ang kanilang relasyon at pagkatapos, gagawin siyang kaaway. Hanggang doon na lang siya binigyan ni Tommy ng tip. Brother Lay, hindi naman sa sinusubukan kong pahirapan ang mga bagay-bagay, kaya lang hindi ko magawa ang desisyong iyon para kay Miracle Dr. Linford. Nasa tabi pa rin ako nang nagmamakaawa pagdating sa kanya, kaya hindi ko pwedeng ibigay na lang sa ibang tao ang impormasyon niya. Dito, medyo malapit si Professor Martin kay Miracle Dr. Linford, kaya may darating na bagay kung hindi mo pa siya hinihingi ng tulong. Para bang nakatanggap siya ng banal na payo, tumakbo si Fatty Boy, Clay, sa bahay ni Martin ng gabing iyon, nagmamakaawa at umiiyak habang nakaluhod siya sa harap ng mga pintuan ni Martin dahil hindi niya sinabi sa kanya. Umuwi si Francine upang makita ang isang mataba na lumuluhod at umiiyak sa kanyang pintuan, na ikinagulat niya. Ano? Sino ka? Anong gusto mo? Ikaw ay, bahagi ka ba ng pamilya ni Professor Martin? Mabilis na inangat ni Fatty Boy ang ulo niya ngayong may nag-abala sa pagpansin sa kanya. Hinahanap mo ang lolo ko. Bakit ka umiiyak dito, kailangan mo ba siyang gamutin? Nalilitong tanong ni Francine. Ang kanyang lolo ay hindi ang uri ng tao na tumalikod sa isang namamatay na buhay. Ang mataba na umiiyak na ito ay napakalungkot dahil ang kanyang lolo ay hindi gustong pretuhin siya o ang kanyang pamilya. 432. Apo ka ni Professor Larkins. Tamang-tama, alam mo ba ang numero ng telepono ni Miracle Dr. Terence? Hinahanap ko siya. Nagsimulang umiyak muli si Fatty Boy. May uremia ang tatay ko, at naghihingalo na siya. Nagawa siyang pagalingin ni Miracle Dr. Linford, ngunit hindi ibinigay sa akin ni Professor Larkins ang kanyang numero ng telepono. Hinahanap mo si Terence. Napakurap si Francine. Isang tingin sa malungkot na mukha na iyon at nagpasya siyang tulungan siya. Siguro masasabi ko sa'yo. Kung pagalitan kanya, sabihin mo sa kanya na ako ang nagbigay ng number.
Si Francine ay may mabait na puso, hindi niya kayang makita itong mataba na umiiyak habang nakaluhod sa harap ng kanilang pintuan. Salamat, salamat. Miss Larkins, mayroon kang tunay na mabait na puso. Siguradong girlfriend ka ni Miracle Dr. Linford, di ba? Maaaring iyakin si Fatty Boy, ngunit isa pa rin siyang batikang veterano sa mundo ng negosyo. Mayroon siyang napakapambihirang kakayahan sa pagmamasid, at ang walang malay na pamumula sa mukha ni Francine nang banggitin niya si Terence ay nagsabi sa kanya na ang kanilang relasyon ay dapat na medyo espesyal. Kaya iyon ang dahilan kung bakit naging malapit sina Terence at Martin. Ito ay dahil sa kanya. Nagtataka si Fatty Boy kung bakit gusto ni Terence na magsimula ng isang kumpanya ng medisina kasama si Martin. Hindi niya naiintindihan kung paano niya pinagkakatiwalaan si Martin nang higit pa siyang isang himalang doktor kaysa sa propesor. Kaya may isa pang kadahilanan sa paglalaro dito. Hindi. Magkaibigan lang kami. Medyo nauutal si Francine dahil sa kahihiyang idinulot sa kanya ni Fatty Boy. Sa kabila ng pamumula ay talagang masaya siyang marinig ang sinabi nito. Ang mataba ay maaaring iyakin, ngunit tiyak na matamis itong nagsalita. Hindi niya binigay ang numero ni Terence nang walang bayad. Haha, may one nakita, Miss Larkins. Tatawagan ko na. Gusto ni Fatty Boy na makasama si Terence sa lalong madaling panahon. Medyo napahiya si Francine, kaya nakahinga siya ng maluwag na nagpapaalam si Fatty Boy habang tumatakbo siya papasok sa villa. Naalala ni Terence na si Josephine ay pupunta sa tree planting event bukas. Pagkarating ng bahay, iniisip niya kung mayroon na itong saplan. Kinuha niya ang kanyang telepono para tumawag nang bigla itong tumunog. Akala niya ay si Josephine iyon, ngunit ito pala ay isang unknown number. Hello. Pinulot ito ni Terence. Ito ba si Miracle Dr. Linford? Masayang sabi ni Fatty Boy. Miracle Dr. Linford. Sino ka? Tumigil si Terence. Ang mga tawag sa telepono na natanggap niya kamakailan ay kakaiba. May naghahanap kay Grand Thief Linford, at ngayon ay isa pang naghahanap kay Miracle Dr. Linford. Miracle Dr. Linford, ikaw talaga. Ako si Leigh Celestino. Mabilis na pakilala ni Fatty Boy. Leigh Celestino. Hindi kita kilala. Sabi ni Terence habang naghahanda siyang ibaba ang tawag. Wow. Miracle Dr. Linford, hindi mo na ako naaalala. Wow! Nagsimulang umiyak muli si Fatty Boy. Naaalala ko. Nakilala agad ni Terence ang pag-iyak. Ganyan ka kaiyak na mataba, hindi ba? Oo. Ako iyon, Miracle Dr. Linford. Naaalala mo ba? Nagulat at natuwa si Fatty Boy. I do. Anong kailangan mo? Tanong ni Terence. Sige, kaya talagang epektibo ang Pill of Life Extension at Toxin Cleansing. Tumatawag lang ako para siguraduhing babayaran kita ng mga medikal na bayarin. Gusto mo bang ilipat ito? Tanong ni Fatty Boy. Oh, yon. Okay lang, sabi ko ibibigay ko sayo. Tinanggihan ni Terence ang intensyon ni Fatty Boy. Ang 100 milyon ay isang malaking halaga, at siya mismo ay nangangailangan ng pera, ngunit ito ay isang tableta na nahiran ng tae ng aso, isang tableta na itinapon ni Harry. Hindi talaga matanggap ni Terence ang kabayaran para sa isang bagay na ganoon. Hindi mangyayari yan. Kailangan mong tanggapin ang pera, kung hindi, mahihirapan ang konsensya ko. Wow! Umiyak na naman si Fatty Boy. Ha! Hindi nakaimik si Terence. Anong masama sa pag-iipon mo ng pera? Ano ang tungkol dito? Miracle Dr. Linford, nagsisimula ka ng isang kumpanya ng gamot, hindi ba? Ano sa tingin mo ang isang opisina bilang isang regalo? Kakagawa ko lang ng isang skyscraper, pinaplano ko na ilipat doon ang kumpanyang pinangangasiwaan ko, ngunit hindi ko kailangan ng ganoong kalaking espasyo, isang pares na palapag ang magagawa. Gusto kong rentahan ng iba pang lugar, ngunit paano ko ito? Tanong ni Fatty Boy. Kung gusto mo talaga, sige. Hindi tinanggihan ni Terence ang alok matapos marinig na nasa isang lugar ito para sa kanyang opisina. May iligtas siya nito sa problema upang mahanap at bumili ng isa. Sige, isusulat ko ang pangalan mo sa kasulatan. Masayang sabi ni Fatty Boy ngayong sinabi ni Terence na oo. Isulat ang kay Lolo Larkins. Gusto ni Terence na ibigay ang pangalan ni Fatty Boy Martin nang maisip niya ito, malamang na hindi papayag si Martin dito. Sa totoo lang, hindi isulat ang kay Francine. Sige, nakuha ko. Mabilis na tumango si Fatty Boy.
Siguradong may malalim na relasyon si Terence kay Francine, malamang na tama ang kanyang hula. May iba pa ba? Naghihintay si Terence na tawagan si Josephine, at wala siya sa mood para sa lahat ng ito. Tungkol sa Pill of Life extension na iyon at toxin cleansing. Okay lang ba kung ipagbili mo ako ng isa pa? Tanong ni Fatty Boy, na isiniwalat ang kanyang intensyon. Oh, well, ang iyong matanda ay hindi mamamatay ng ilang sandali. Sabi ni Terence. Pagkalipas ng ilang araw, kung matagumpay na magsisimula ang lahat sa kumpanya, isusubasta ko ang ilan sa mga tabletang iyon. Maari mo na itong bilhin. Okay. Basta ibebenta mo. Hindi nagkulang sa pera si Fatty Boy, hindi niya inisip na isa itong auction. Wow! Sobrang saya ko. Ibinaba ni Terence ang tawag at dahan-dahang bumantong hininga, masyadong makulat ang lalaki, hindi na niya kaya. Umiling siya at tinawag si Josephine. Hello, Terence. Anong meron? Kababalik lang ni Josephine mula sa ospital nang matanggap niya ang tawag. Nagtatanim kami ng mga puno sa paaralan, bukas, nasa iyo ba ang iyong sapling? Tanong ni Terence. Oo, gusto mo ba? Marami ako sa bakuran. Sabi ni Josephine. Maaari kang kumuha ng ilang saplings kung gusto mo. Oh. Hinampis ni Terence ang kanyang ulo, nakalimutan niyang nakatira si Josephine sa isang patag na bahay sa mga slums, kaya may isang bakuran na may toneladang ligaw na sapling doon. Hindi, iniisip ko lang na bibilhan kita kung wala ka. Ayos lang, haha. Maliwanag na masaya si Josephine na marinig iyon, lahat ay mainit at malabo at matamis para kay Terence. Sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ito ay isang napakagandang karanasan. Palagi niyang isinasantabi ang mga bagay na tulad nito, ngunit ngayong umibig na talaga siya ay hindi na ito mapipigilan. Sige, kita na lang tayo bukas. Nagkwentuhan sila saglit hanggang sa tinawag ni Mrs. Duran si Josephine para sa hapunan. Nasa floating cloud bar si Jerwin Ann, ang kanyang mukha ay solemn na at madilim habang nakaupo sa tabi ni Goldie. Kailangan mo akong tulungan sa pagkakataong ito, Goldie bro, magpadala ng ilang makapangyarihang tao para turuan ang batang iyon ng leksyon. Talagang ginulo niya ako at si Tyson. Napabuntong hininga si Goldie bro, ngunit hindi ito sumagot. Goldie bro, ang master ng Firewolves ay kasama ng aking kuya ngayon, at wala pang mga bagong master, alam mo ito, hindi ako hihingi ng pabor na ito kung hindi. Nagsimulang magpanik si Jerwin sa katahimikan ni Goldie. Mga master. Anong antas sila? Sa wakas ay nagsalita si Goldie matapos muling bumantong hininga. Early phase golden stage. Nasa tabi ko sana siya, pero walang klase ang kapatid ko, kinuha niya. Puno ng toxicity ang mga mata ni Jerwin. Kung hindi niya ginawa iyon ay hindi ako naririto na nagtitiis sa kahihiyan na ito mula sa isang maliit na bodyguard. 433. Munting bodyguard. Malamig na tumawa si Goldie. Early phase golden class. Napakalakas ba niyan? Paanong hindi makapangyarihan ang isang maagang yugto ng gininto ang klase? Tayong mga normal na tao ay hindi kayang tumayo sa ganoong taas sa buong buhay natin. Ni hindi tayo makarating sa mga huling yugto ng pisikal at espiritual na pagsasanay, lalo pa ang unang yugto ng gininto ang klase. Maliwanag na maraming naiintindihan si Jerwin tungkol sa sinaunang martial arts, alam niya na mayroong dalawang landas ng pisikal at espiritual na pagsasanay upang maabot ang gininto ang klase. Haha, totoo iyan, ngunit si Terence ay hindi bahagi ng ating mga normal na tao. Mahinang sabi ni Goldie. Hindi ko pa rin siya iingatan kung siya nga. Ngayong nagkaroon ng partnership sina Jerwin at Goldie, ang magkabilang panig ay nakakaramdam ng kaaya-ayang pakikitungo sa isa't isa. Si Goldie ay nakakuha ng biglaang pangalawang kita, hindi niya inaasahan na ang organ trafficking ay magiging isang maunlad na negosyo. Ipinaliwanag nito kung bakit ang isang normal na bahay tulad ng isang pamilya ay naging isang bagong bahay ng kapangyarihan sa isang malaking hakbang lamang. Bilang resulta, ayaw ni Goldie ng anumang hadlang sa pagitan nila ni Jerwin, sa ngayon nagpasya siyang sabihin na lang ang totoo tungkol kay Terence. Hindi normal. Anong ibig mong sabihin? Tumigil si Jerwin. Hindi ba siya bodyguard lang ni Cheryl? Sa tingin mo, kahit sino ay maaaring maging bodyguard kung gusto nila. Sa tingin mo ay kukunin siya ni Pablo para direktang makasama si Cheryl kung hindi siya magaling. Umiling si Goldie.
Ikaw at ako ay parehong kilala kung anong uri ng tao si Pablo Charlton kahit na ang mga shareholder sa kanyang kumpanya ay may mga masters na nagpoprotekta sa kanila at ang Uncle Fredo na kasama niya ay kailangang maging golden class din. Sa tingin mo magtatalaga lang siya ng basura sa kanyang nag-iisang anak na babae na mahal niya. Ang mga salita ni Coldy ay puno ng epekto ngayon, ngunit kahit minsan ay minamaliit niya si Terence, ito ang kaso ng maraming tao. Kailangan talaga nilang mawala ang isang bagay bago nila matingnan ng tapat ang katotohanan. Nagbago ang mukha ni Jerwin. Gintuang klase master din si Terence. Nagkaroon ako ng 2 golden class masters, pearly face at late, pareho silang namatay sa kanya. Medyo mabangis ang mukha ni Coldy habang umuungol. Do I hate him? Gusto ko ba siyang patayin? Oo. Siyempre, pero wala akong magagawa. Wala akong kakayahan, the means. Ano? Anong sabi mo? Coldy bro, sinasabi mo na pinatay ni Terence ang isang golden class ng maaga at huli na yugto. Nanlaki ang mga mata ni Jerwin sa takot habang nakatitig kay Coldy, naramdaman niyang nanlamig ang buong katawan niya ng sandaling iyon. Hindi ako sigurado kung siya iyon, mukhang isang aksidente sa sasakyan. Napabuntong hininga si Coldy at nanambalik ang kalmado. Ngunit hindi ko akalain na ang 2 golden class master ay maaaring mamatay ng ganoon kadali dahil sa isang aksidente lamang sa kotse. Hinayaan ko rin ang early phase master na subukan si Terence noon, ngunit walang resulta. Iyon ay. Si Jerwin ay lubos na naguguluhan, akala niya si Terence ay isang maliit na prito na may alam kung fu, ngunit hindi iyon ang nangyari. Hindi lang siya magaling, napakalakas niya. Kaya, kung hindi pa rin siya banta sa iyo, iwanan mo na lang siya, makakabuti ito sa ating dalawa. Ngumiti ng mapait si Coldy. Ang pangalang Coldy ay hinahayaan akong tumakbo ng laganap sa Starfield nitong 5 taon. Dapat mong malaman kung gaano ako nakakadismaya kung hindi ko man lang mahawakan ang isang bata. Ngunit hayaan mo akong sabihin ito sa iyo, ito ay isang bagay na kaya kong tiisin. Naunawaan ni Jerwin na hindi magsisinungaling si Coldy sa kanya, hindi na kailangan iyon, lalo na sa partnership na kanilang naganap. Ayaw ni Coldy na may mangyari sa kanya dahil makakaapekto ito sa alyansang iyon. Kung pinag-uusapan natin kung banta siya sa akin, hindi pa, siguro, umiling si Jerwin. Siya lang ang bodyguard ni Cheryl, hindi ang boyfriend niya. At, ayon sa nalaman ko, may girlfriend siya na tinatawag na Josephine, isa sa mga magagandang school sa Starfield's first school, na kasing ganda ni Cheryl. Hindi ko akalain na may relasyon pa siya kay Cheryl, pero kaya lang hindi ko ito pakakawalan. So what if hindi mo kayang bitawan? Magtiis lang tayo, yan ang ginagawa ng tao. Masasanay ka na. Sabi ni Coldy sabay wave ng kamay. Gusto kong labanan siya gamit si Josephine, ngunit mukhang hindi na iyon isang kapani-pani walang plano. Sabi ni Jerwin. Huwag na. Huwag mo nang isipin iyon. Ay patong mo ang iyong mga kamay sa kanyang babae at lagi kanyang inaaway. Kahit na siya ay isang late-stage golden class, huwag mong isipin na magkakaroon ka ng kapayapaan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Mabilis na sabi ni Coldy. Maliban kung mayroon kang isang master sa isang mas mataas na antas sa tabi mo, huwag gawin ito. Oo, tama ka. Kailangan kong baguhin ang aking diskarte. Kung hindi tayo maaaring maging magkaaway, makikipagkaibigan ako sa kanya. Kasama niya sa tabi ni Cheryl ay parang may especially iya doon, at malalaman ko ang mga galaw niya kung kailan ko gusto. Sabi ni Jerwin pagkatapos mag-isip. Iyan ang tamang pag-iisip. Itinaas ni Coldy ang tasa ng alak sa kanyang kamay. Narito, isang toast sa ating partnership. Cheers! Hindi na nahirapan si Jerwin, ngayong nakaisip na siya ng pansamantalang solusyon. Coldy bro, hindi ka na nakakakuha ng maraming tao. Ang mga taong dinadala mo ngayon ay mas mababa kaysa sa unang 2 araw, hindi sapat ang supply para sa demand ng firewolves. Master Ann, napakaraming pulubi at palaboy sa Starfield, alam mo na ang mga dinala namin ay ang karamihan sa kanila, at ang mga nakarinig tungkol sa mga kidnapong ay nagsimula na ring tumakas. Hindi madali sa aming panig. Sabi ni Coldy. Paano ang mga may kapansanan? Dapat marami yan, di ba? Minorya sila, walang pakialam ang mga tao kung kunin natin sila, di ba? Si Jerwin ay binabaha ng pera kamakailan, hindi pa siya nakakita ng ganito.
Ang mga pondo sa kanyang bank account ay tumaas na parang baliw, at iyon ay nagpabaliw din sa kanya. Mas komplikado ito sa mga may kapansanan, ang ilan sa kanila ay mayaman din, at ang ilan ay may makapangyarihang mga kamag-anak. Hindi natin sila madadala ng hindi muna tinitiyak. Ang ating mga tauhan ay maaari lamang maghintay sa mga slums at suburb para sa mga may kapansanan na nakukuha sila ng makita. Sabi ni Coldy. Ayos lang, may kilala akong malalaking underground boss sa estado at iba pang mga lungsod. Maaari tayong palaging pumunta sa kanila para sa isang partnership. Sige, kung gayon, iiwan ko ito sa iyo, Coldy bro. Tumango si Jerwin. Alam niyang mas malaki ang kikitain ng Coldy kung sisimulan nila ang pakikipagsosyo sa mga underground na boss sa ibang mga lungsod, ngunit iyon ang mga lugar na hindi pamilyar kay Jerwin. Daan House ay nakabase sa Starfield, kaya nanganganib siyang ma-ripped off kung bigla na lang siyang mag-branch out ng ganoon, maaaring iwanan ito sa Coldy. Oo, huwag kang mag-alala, hindi ito magiging problema. Sabi ni Coldy sabay wave ng kamay. Nagulat si Terence, talagang dumating na naman si Jerwin Ann. Nasaan ang kahihiyan? Akala pa niya mali ang narinig niya kay Yasi nang tawagin siya nito sa labas ng pinto niya. Shield bro? Nandito na ulit si Jerwin Ann, gusto kanyang kumain. Tumawag si Yasi mula sa labas ng silid ni Terence. Oh, bakit nandito na naman siya, masyado bang masaya para sa kanya ang blow-up doll na iyon? Tumayo si Terence at lumabas ng kwarto, nandoon si Jerwin sa sofa, todo ngiti na parang walang nangyaring masama sa pagitan nila ni Terence. 434. Nakaupo lang si Cheryl sa gilid, malamig ang mukha habang nakikipag-chat kay Jerwin bilang paggalang. Terence, nandito siya para sa iyo. Halika, kausapin mo siya. Nakahinga ng maluwag si Cheryl nang makita niyang lumakad si Terence. Nakatakas siya at umakyat sa itaas. Napangiti ng mapait si Jerwin doon. Pumupunta siya rito para kay Terence, ngunit gusto rin niyang mapalapit kay Cheryl. Ngayon ay parang personal niyang binibisita si Terence, at si Cheryl ay hindi rin masyadong passionate para sa kanya. Hindi rin maintindihan ni Jerwin kung ano ang nagawa niyang mali. Parang lumalala ang relasyon nila ni Cheryl. Lil Bro Linford. Halika, maupo ka. Masiglang bati ni Jerwin. Ilang araw na, namiss talaga kita. Naiinis si Terence dahil dyan itong Jerwin na ito ay hindi naging bakla dahil sa mga ari-arian ng gamot na iyon noong nakaraan, hindi ba? Lumapit siya at umupo sa sofa, isang metro ang layo mula sa kinauupuan ni Jerwin. Anong kailangan mo, Master Ann? Kumusta ang blow-up doll na iyon? Agad na nagbago ang mukha ni Jerwin, hindi niya inaasahan na handa si Terence na makipaghiwalay kaagad sa kanya. Ngunit si Jerwin ay hindi pumunta dito ngayon para makipagdigma sa kanya, nandito siya para kaibiganin si Terence. Pinipigilan niya ang kanyang galit, sinusubukang kontrolin ito. Haha, stop joking around, ginugulo ka lang namin. Hindi naman masama ang blow-up doll na iyon, parang totoong tao. Gusto mo bang subukan, Lil Bro Linford? Pasa ako, magsaya kayo. Umiling si Terence habang iniisip kung ano na naman ang pinaplano ng lalaking ito. Kung sasabihin sa kanya ni Jerwin na wala siyang pakialam sa nangyari ay hinding-hindi maniniwala si Terence, hinding-hindi magkakaroon ng pusong ganoon kalaki si Jerwin. May nangyari, sigurado iyon. Ang lalaki ay may inihanda para sa kanya, at itinaas ni Terence ang kanyang pagka-alerto bilang tugon doon. Haha, sige. You have a beautiful girlfriend, Lil Bro Linford, hindi mo na kailangan ng mga ganito, haha. Balita ko isa ito sa mga school beauties sa Starfield's first school. Kapareho ng Lil sis Cheryl. Natatawang sabi ni Jerwin. Anong gusto mo? Nagdilim ang mukha ni Terence kasabay ng kanyang saloobin, may balak bang gawin ang bastard kay Josephine. Pagkatapos ay hindi siya magpapakita sa kanya ng awa, kailangan niyang magbayad ng totoo kung sakaling gumawa siya ng anumang bagay sa kanya. Ako ay mahirap, at hindi ako mahilig magbigay ng mga regalo, ngunit hindi ko iniisip na bigyan ka ng isang kabaong. Medyo nagalit si Jerwin sa banta ni Terence, ngunit ang pag-alala sa dalawang kang-unos-lunos na pagkamatay ng Golden Class Masters ni Coldy ay nagpatatag kaagad ng kanyang emosyon. Hindi siya karapat-dapat kumpara sa dalawang Golden Class Master na iyon. Ang pagbabante kay Terence ay haantong lamang sa kanyang kamatayan. You misunderstand, Lil Bro Linford. I'm just congratulating you for bringing home a beauty, that's all, really.
Nagmamadaling nagpaliwanag si Jerwin, natutuwa na nakipag-usap muna siya kay Goldie bago gumawa ng kahit ano kay Josephine. Siya ay fuck kung hindi. Oh. Bahagyang tumango si Terence, hindi lubos na nauunawaan ang ibig sabihin noon ni Jerwin. Eto na. Lil Bro Linford, may babae ka na sa bahay, pero mag-isa pa rin itong bro. Sabi ni Jerwin. Lagi kang nasa tabi ni Lil Sis Cheryl, hindi ba? Updated ka sa lahat ng bagay tungkol sa kanya, tama? At, tanong ni Terence. Pakiramdam ko ay mas malamig ang pakikitungo sa akin ni Lil Sis Cheryl ngayon. May boyfriend ba siya, o baka may gusto siya? May alam ka ba tungkol doon? Tanong ni Jerwin. Paano ko malalaman? Umiling si Terence. Bakit ako mag-iimbestiga sa mga bagay na ganyan? Tama, sa palagay ko hindi mo na kailangang problemayan ang iyong sarili sa mga bagay na iyon ngayong may girlfriend ka na, ngunit single pa rin ako. Sa lahat ng mga taon na hinahabol si Cheryl, walang saysay. Ang lalaking may laman ng tiyan ay hindi maiintindihan ng nagugutom na lalaki. Mariing sabi ni Jerwin. Nagkamali ako sa iyo noon, ngunit iyon ay dahil akala ko ikaw ang nobyo ni Cheryl. Ngayong nalaman kong hindi naman talaga wala ng anumang karne sa pagitan natin. Posible pa rin na maging magkaibigan tayo. Well, mahihirapan ako kung hindi ako nag-iingat. Hindi man lang naawa si Terence sa lalaki, ano ba ang mahalaga sa kanya kung nagawa niyang magustuhan siya ni Cheryl o hindi. Isinasantabi iyon, ang lalaki ay masyadong mapanganib para kay Terence na hayaang lumapit kay Cheryl sa unang pagkakataon, gayunpaman. Haha, medyo awkward na tumawa si Jerwin. Ayos lang kung nagsimula tayo bilang magkaaway, magkaiba ang pinagsamahan natin, yun lang. At hindi naman ikaw ang nawala o nahirapan, di ba? So anong gusto mong gawin ko? Ayaw nang pag-usapan pa ni Terence ang tungkol dito, nagpasya siyang alisin na lang sa kanya ang layunin ni Jerwin. Lil Bro Linford, palagi mong nakikita si Cheryl sa paaralan at sa bahay. Maaari mo ba akong tulungang makita kung mayroong anumang mga lalaki na partikular na malapit sa kanya, o anumang uri? Maaari mo ba akong tawagan at sabihin sa akin ang impormasyong ganyan? Sabi ni Jerwin. Gusto mo ba akong maging especially iya? Naunawaan ni Terence kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Oo, may ganyan. Tumango si Jerwin. Iyan ay hindi isang madaling trabaho. Alam mo kung paano ako nagtatrabaho kay Mr. Pablo, hindi ko sila basta-basta mapapaon at mag-espy para sa ibang tao. Tinitigan ni Terence si Jerwin. Well, hindi ko hahayaang gawin mo ito ng libre. May bagay para sa iyo. Naisip ni Jerwin na may pagkakataon pa hindi pa pinuputol ni Terence ang talakayan. Bibigyan kita ng kabayaran. Ay, oo. Tutulungan kita ng 500,000 sa isang buwan. Dapat lang na masakop iyon pero. Sabi ni Terence. 500,000. Huminto si Jerwin, balak niyang magbigay ng humigit kumulang 100,000 o 80,000, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Terence ang 500 mula sa simula. Ito rin ay buwan ng sweldo. Kung ito ay sobra-sobra, kalimutan mo na ito, ayaw mo talagang gumawa ng isang bagay na napakapanganib. Hindi karapat-dapat na ipagsapalaran ang aking kasalukuyang trabaho para sa kaunting pera. Mahinang sabi ni Terence. Ang 500,000 ay isang kaunting pera. Kailangan ni Jerwin ng ilang sandali para tanggapin iyon, ngunit pagkatapos isaalang-alang na si Terence ay isang late-phase Golden Class Master ay hindi na ito kakaiba. Kailangang magastos ang pagkuha ng isang Golden Class na kasing kalibre ni Terence, iyon ay magiging makabuluhan lamang ang maagang yugto ng Golden Class Master na kasama ng nakatatandang kapatid na lalaki ni Jerwin ay binibigyan ng 5 milyong sweldo taon-taon, at si Terence ay isang late-phase na Golden Class. Mas nadama ni Jerwin ang kapayapaan pagkatapos mag-isip sa anggulong iyon. Kung tutuusin, ang 500,000 ay isang bato lamang. Ayos lang kung gano'n ang pag-iisip niya. Sige, 500,000. Ipaubaya ko na sa iyo, Lil Bro Linford. Sabi ni Jerwin. Bigyan mo ako ng bank account number, ipapadala ko ito sa iyo ng direkta. Sinabi ni Terence kay Jerwin ang kanyang bank account number at sa wakas ay inalis siya. Pagkaalis niya, inilabas ni Yase ang ulo niya mula sa banyo. Shield bro, bakit 500,000 lang ang hinihingi mo? Medyo maliit lang, di ba? Hindi ko siya tutulungan sa simula pa lang para magkaroon pa rin ng 500,000 na libreng pera.
Ngumiti si Terence, alam niyang pumasok si Yase sa banyo para makinig. 435. Tama ka. Kailangan mo akong i-treat sa isang pagkain pagkatapos. O pupunta ako kay Cheryl at sasabihin sa iyo. Sabi ni Yase habang nakatingin sa paligid. Sure. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Terence. Gusto kong kumain ng karne ng piting. Kailan mo ulit ako dadalhin sa pangangaso ng piting? Hindi pa rin nakakalimutan ni Yase ang tungkol sa karne ng piting na iyon. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, sa palagay ko. Pinagpawisan si Terence, hindi man lang masarap ang karne ng piting, bakit nahuhumaling ang babaeng ito? Walang klase, kinabukasan ng buong graduating class ay nakikilahok sa tree planting event. Maliban sa malalaking aktibidad ng grupo tulad ng Springfield Trip at Art Day, wala nang maraming extracurricular na aktibidad ang mga estudyante pagkatapos magsimula ng ika-12 baitang. Karamihan sa mga estudyante ay talagang inaabangan ang kaganapang ito dahil doon. Natural, si Terence ay hindi makikitang malapit kay Cheryl at Yase. Ibinigay niya ang mga sapling ng willow tree sa kanila at pinaalalahanan sila ng ilang bagay na dapat abangan bago pumunta sa Josephine. Ang kay Josephine ay isang elm tree sapling, isa sa pinakamadaling punong kahoy na palakihin at palaguin, katulad ng puno ng willow ni Terence. Medyo natuwa si Josephine nang makita niyang lumakad si Terence, ngunit nakaramdam siya ng pag-aalinlangan at the same time tinanggap niya si Terence, ngunit napahiya pa rin siya nang makita siya ng napakaraming estudyante sa paaralan na kasama niya. Tara, punta tayo doon, hindi gaanong matao. Itinuro ni Terence ang isang lugar na hindi gaanong matao. Sige. Tumanggaw si Terence at pinuntahan ang kamay ni Josephine. Bahagyang napabuntong hininga si Josephine na para bang tatakas na parang kuneho habang ginagalaw niya ang kanyang katawan, ngunit nag-aalala rin siya na baka magalit ito kay Terence. Iginalaw niya ang kanyang katawan pabalik at tumingin ng mabuti sa paligid, sinisiguradong walang nakatingin bago ayalay ang kanyang maliit na kamay kay Terence. Hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng kaunting saya sa hitsura ni Josephine, ngunit gusto nitong protektahan siya. Siya ay isang cute na babae, pagkatapos ng lahat. Hayaan mo akong hawakan iyon para sa iyo. Kinuha ni Terence ang pala at sapling ni Josephine mula sa kanya at hinawakan ang mga ito. Ang mga ito ay hindi masyadong mabigat sa kanya, ngunit sila ay malaking pasanin para kay Josephine. Pumunta sila sa hindi gaanong mataong lugar, at inilapag ni Terence ang mga punla sa lupa habang naghahanda siyang magsimulang maghukay. Teka! Sa tingin ko ang lugar na ito ay teritoryo ni Rowan, palagi niyang itinatanam ang kanyang mga puno dito at inilalayo ang ibang tao. Sabi ni Josephine kay Terence pagkatapos tumingin sa paligid. Nagtataka ako kung bakit walang pumupunta dito. Sige, gawin natin dito. Naisip ni Terence na ito ay perpekto kung ito ay teritoryo ni Rowan. Hindi napigilan ni Josephine na matawa dahil doon pinigilan niya ang kanyang pagtawa gamit ang kanyang kamay nang maalala niya kung gaano siya natakot kay Rowan, halos hindi niya nagawang makatakas sa kanya, lalo pat makalapit sa kanya. At narito siya, nakikialam sa kanyang planting area. Rowan, hindi ba teritoryo mo yan? Paanong may gumagamit nito? Sapling sa kamay, itinaas ni Landon ang kanyang ulo upang makita ang kanilang lupain na nasakop. What the hell? Ano sa tingin nila ang ginagawa nila? Teritoryo ko iyon. Huhukayan natin ang mga sapling nila. Labis na asar si Rowan matapos marinig ang mga salita ni Landon. Nagsimula siyang tumakbo, ngunit biglang huminto pagkatapos tumakbo sa kalahati ng distansya. Ano? Si Terence yun. Papaalisin pa ba natin sila? Maingat na tanong ni Landon. Leave my fucking ass. Pupunta kami para tumulong. Ang Rowan, natural, ay lampas na sa punto ng pag-asar kay Terence. Agad siyang ngumiti at tumanggo. Boss Terence. Nagtatanim ng mga puno kasama ang biyenan. Narinig ko na nakikialam ako sa iyong lugar. Maaari akong pumunta sa ibang lugar. Mahinang sabi ni Terence pagkatapos tumingin kay Rowan. Boss Terence, halika na. Ano ang sinasabi mo? Teritoryo ng paaralan ito, bakit magiging akin ito? Nagtanim ako ng ilang puno sa malapit, ngunit hindi rin ito akin. At magtatanim pa ako ng mga puno sa susunod na taon, at sa susunod na taon. Palibutan ko ang iyong puno ng mga biyenan, at protektahan sila. Sabi ni Rowan, sinusubukang pasayahin si Terence.
Naku, marami ka nang itinanim na puno dito ka na nag-aaral ng maraming taon. Sabi ni Terence na may kasamang panunuya. Ha, tama. Tingnan mo nga yung view, ako ang nagtanim ng maraming punong iyon. Pagmamalaki ni Rowan. Pinaplano kong magtanim ng puno ng prutas ngayong taon at may mga prutas na makakain sa susunod na taon. Babalik ka ba kasama ang biyenan para sa ilan, Boss Langford? Baka isang araw. Si Terence ay medyo hindi nakaimik eksakto kung gaano katagal itong si Rowan nagpaplano na maging nasa high school. May balak pa ba siyang magtapos? Si Josephine, sa kabilang banda, ay nanginginig sa kakatawa. Ito ay naging maayos sa kanyang maliit na kamamanghang mukha, medyo nakakabighaning tingnan. Nahuli ni Rowan ang kanyang sarili na nakatitig din, mabilis niyang ibinalik ang tingin, alam niyang ang Josephine ngayon ay hindi na katulad ng lumang Josephine na dati niyang tinutokso. Hindi niya maisip ang mga kahihinatnan kung pagnanasa pa rin niya si Josephine ngayon. Landon, halika. Tinutulungan namin si Boss Terence na maghukay ng mga butas. Inilabas ni Rowan ang kanyang pala at nagsimulang maghanda para sa trabaho na palagi niyang pinapagawa sa kanya ng mga manggagawa. Ngunit ngayon ay iba, kailangan niyang gawin ito ng personal. Ang gusto niya ngayon ay mapawi ang galit ni Terence sa lalong madaling panahon. Ito ay isang shade fest para sa kanyang pamilya kung magpasya si Terence na pumunta na lang sa kanilang pintuan balang araw. Kahit si Uncle Yan ay hindi kalaban ni Terence, na unawaan ni Rowan na siya ay tae lamang sa mga mata ni Terence. Sige, hindi mo na kailangang gawin iyon, pumunta ka sa ibang lugar. Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot sa malambing na galaw ni Rowan. Layuan mo na lang ako at si Josephine mula ngayon at magiging maayos ang lahat. Huwag kang mag-alala, hindi ako kadalasang nag-abala sa maliit na prito. Oo, pupunta ako pagkatapos. Tuwang-tuwa si Rowan na marinig iyon, mayroon na siyang garantiyang pangkaligtasan. Nakita siya ni Terence bilang maliit na prito, totoo, ngunit kahit napretuhin siyang parang langgam para iwan siya ni Terence, malugod pa rin itong tatanggapin at aminin ni Rowan. Pagkaalis ni Rowan, mabilis na naghukay si Terence ng 2 butas sa ilang paggalaw. Ito ay isang gawain na kasing dali nang nakuha nito para kay Terence, mas madali kaysa sa isang tulad ni Rowan. Naaninag din sa mga mata ni Josephine ang kanyang pagkagulat na unawaan niya sa puntong ito na si Terence ay hindi young master. Siya ay kapareho niya, isang taong dumaan sa mahihirap na panahon. Ang tagumpay na mayroon siya ngayon ay bunga lahat ng sarili niyang pagsisikap. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit nakaramdam ng insecure si Josephine. Si Terence ay napakahusay, masyadong perpekto. Hindi nito ginawang ligtas siya. Nag-alala ito na balang araw ay itapon siya ni Terence at ituloy ang ibang pag-ibig. Ang tanging bagay na pinagtitiwalaan ni Josephine ay ang kanyang kagwapuhan, ngunit ano ang silbi noon? Hindi ba maganda si Francine? Pareho lang. Ang Martin ng kanyang lolo, masyadong, isang malaking kontribusyon sa karera ni Terence. Si Terence na kasama ni Francine ay malinaw na ang pagpipilian na mas makatuwiran. Bamantong hininga si Josephine at bahagyang umiling, inalis ang mga iniisip. Hindi magsasawa si Terence sa kanya o ano paman, tama. Ang isip ng isang batang babae ay maislan at puno ng pag-aalala at emosyon. Gusto niyang layuan siya ni Terence noon upang ihinto ang pag-aalala sa kanya, ngunit iyon ay naging takot na iwan siya ni Terence. 436. Malayo si Trixie, malamig ang kanyang mga mata at ekspresyon habang nakatingin kina Josephine at Terence. Parang ang lalim ng iniisip niya. Lil sis Trixie, kailan natin dapat pasabugan si Terence? Tanong ni Leandro habang hinihimas ang mga kamay. Wala ka pang nakahandang gamit, ano ang ipapasabog ko sa kanya? Umirap si Trixie. Magiging gagana ba ang plano mo? Hindi natin hahayaang mapansin ni Terence. Sa palagay ko ay hindi niya gagawin. At saka, sisindihan natin ito kapag natitiyak nating nasa kanya na iyon, sa isubog natin ang kanyang puwitan at ipapahiya siya. Sabi ni Leandro habang pinagpapantasyahan niyang makuha ang puwet ni Terence mula sa mga paputok at pinapahiya siya sa harap ng buong paaralan. Pangarap niya iyon. Sige, pero kailan darating ang iyong mga gamit sa Fairy Tree Silver Flower? Tanong ni Trixie habang nag-space out si Leandro. Kahit kailan ngayon. Nakagawa na ako ng ilang tawag sa telepono. Sabi ni Leandro. Ito ay ipinapadala dito sa isang eroplano. Ito ay isang puno ng Eskimo.
Kakaibang tumingin si Trixie kay Leandro, kailangan mong maging kasing baliw niya para magpadala ng puno sakay ng eroplano. Kung ganoon ay magsaya ka, babalik ako. Dahil doon, tumalikod si Trixie at nagsimulang maglakad pabalik sa gusali ng paaralan. Maaaring siya ay may kontrol, nag-order sa ikalawa at pangatlong Big Four sa kabila ng pagiging pang-apat. Ginawa nitong magmukhang malakas at makapangyarihan siya. Ngunit si Trixie ay isang malungkot na tao, wala siyang tunay na kaibigan, isang tunay na kaibigan. Palagi niyang nakikita si Cheryl na nakikipag-hangout kasama ang baliw na Yasi na iyon, at si Terence kasama ang Jacob na iyon. Hindi mapigilan ni Trixie na magselos na siya lang ang walang kaibigan habang ang iba naman. Kaibigan. Hindi ko kailangan ng mga kaibigan. Sabi ni Trixie sa sarili. Hindi ko kailangan ng mga kaibigan, at hindi ko kailangan ng pagkakaibigan. Mag-isa akong magiging maayos, basta masaya ako. Iniligtas ako sa problema ng pag-iyak kapag kailangan kong magpaalam. Leandro bro, pakiramdam ko ay masama ang pakiramdam ni Trixie. Curious na tanong ni Stanley habang pinagmamasdan ang nag-iisang figure ni Trixie na nawawala sa malayo. Nababad siya sa ihi ni Terence. Magiging maganda ka ba pagkatapos nito? Leandro curled his lips, as if stating the obvious. Mag-focus ka lang sa plano ngayong gabi kasama ang Fairy Tree Silver Flower. Sa palagay mo ay magugustuhan ni Cheryl ang pag-iilaw nito sa kalangitan sa gabi. Sa tingin ko nga. Naisip ito ni Stanley. Leandro bro, baka dapat kang sumulat ng mga love notes kay Cheryl at itupi ang mga ito sa hugis puso upang isalansan sa puno. Maaari mo itong isabit sa puno, at kapag nakita ito ni Cheryl siguradong matutuwa siya. Oo, makatuwiran iyon. Kumuha ka ng papel, tulungan mo akong isulat ito. Tumanggaw si Leandro, magandang ideya iyon lalo na't wala siyang magawa sa ngayon. Maaari ring magsulat ng ilang mga tala ng pag-ibig. Sa tingin ko hindi sapat ang dalawang tao. Kailangan natin ng higit pang tulong. Sabi ni Stanley. Ngunit sa palagay ko ay magkakaroon tayo ng maraming katulong kung magbibigay lang tayo ng pera. Sige, ipaubaya ko sa iyo. Naghukay si Leandro ng $1,000 para kay Stanley. Ikaw na muna ang bahala dito, I'll go make my presence known. With that, Leandro walked over to Cheryl. Nais niyang ipaalam muna ito at sabihin sa kanya na puntahan ang kanyang pag-amin sa kanya ngayong gabi. Shoo, bakit hindi ka na naghuhukay? Curious na tumingin si Cheryl kay Yasi na hinihimas ang kanyang mga kamay habang nakaupo sa lupa. Nako! Pagod na ako. Matagal nang itinapon ni Yasi ang kanyang palaakala niya ay sariwa at kawili-wili ang pagtatanim ng puno, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ng paghuhukay ay masyadong nakakapagod. Napagpasyahan niya na hindi na lang siya maghukay ng kanyang butas at maghintay hanggang matapos si Cheryl sa kanya, maaari nilang itanim ang kanilang mga sapling ng magkasama sa isang butas. Cheryl, pagsamasamahin natin ang ating mga sapling at itanim ang mga ito. Ano sa palagay mo? Ayoko talaga. Bakit palagi mong tinatimad? Tumayo ka. Samahan mo akong maghukay. Inilibot ni Cheryl ang kanyang mga mata, asar. Tinatrato siya ni Yasi na parang trabahador. Pero Cheryl, pagod na ako. Ikaw ang nakatatandang kapatid, mas matanda ka, kaya kailangan mo akong pasayahin ng kaunti, ayaw tumayo ni Yasi. Yung Terence na yon, abala pa rin sa pananakit ng mga babae. Hindi ba siya pwedeng tumulong? Walang magawa si Cheryl tungkol kay Yasi, kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ipinagpatuloy ang paghuhukay, pinagpapawisan habang walang tigil niyang minumura ang pangalan ni Terence. Yung bastos na yon, pinuputol ko ang sweldo niya. Hindi ba siya marunong maging follower? Hindi ba niya alam na ito na ang oras para tumulong? Dapat ko bang dalhin si Shield bro para tumulong? Naramdaman ni Yasi na medyo hindi nararapat para sa kanya ang maupo habang si Cheryl ang gumagawa ng lahat ng gawain. Dalhin mo siya. Kalimutan mo na. Abalang-abala siya sa babae niya, kami ang pinakamaliit sa priorities niya. Cheryl M. Ano pa ba ang maganda sa Josephine? Ang aming Yasi ay mas maganda, at cute din. Nako! Ang ganda mo rin, Cheryl. Bakit hindi mo akitin si Shield bro, hayaan mo siyang matikman ka. Malamang magiging alipin ka niya kapag ginawa mo iyon, di ba? Mungkahi ni Yasi. Bakit hindi mo gawin, kung ito ay isang magandang ideya? Ikaw ang may boobs, perpekto para sa pang-aakit. Umirap si Cheryl. Sige,
Susubukan ko sa susunod. Tumanggaw si Yasi, na parang may naiintindihan siya. Tuturuan pa sana ni Cheryl si Yasi nang marinig niya itong masayang sumisigaw. Cheryl! May darating tayong katulong. Papasok siya para sa atin. Hanem. Huminto si Cheryl at itinaas ang kanyang ulo upang makita si Leandro na naglalakad ng mabilis. Lumingon siya kay Yasi at bumulong. Hindi mo naman pinag-uusapan si Leandro, di ba? Hehe, oo. Siya ay isang libreng manggagawa. Sayang kung hindi tayo gagamit ng mapagkukunang inaalok ng libre. Nagsimulang kumaway si Yasi kay Leandro habang nagsasalita ito. Leandro. Tinatawag ka ni Cheryl. Natuwa si Leandro nang marinig na tinawag siya ni Yasi na gwapo, nagsuot nga siya ng marangyan na suit ngayon para sa malaking palabas ngayong gabi, at ipinagpalagay na naakit siya ni Yasi dahil dito. Mabilis siyang tumabi. Cheryl, Yasi, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Parang gwapo si Leandro sa Avalon iyan. Cheryl, pagod ka na, no? Magpahinga ka na sa bench doon, Bob Utes ako. Kinuha ni Yasi ang pala ni Cheryl mula sa kanya, nakipag-eye contact sa kanya at nakataas ang kanyang kilay. Si Cheryl ay naaaliw at walang magawa sa parehong oras ang Yasi na ito ay palaging napakahina kapag kasama niya, ngunit sa tuwing may kasamang tagalabas ay bigla siyang nagiging calculative bilang impyerno. Iniisip niya kung nag-iinarte lang siya. Malamang na pinapaalis siya ni Yasi para madaya niya si Leandro dahil mahihiya si Cheryl na hamukay si Leandro ng mga butas para sa kanya kung kasama niya sila. Nang wala na siya, gayunpaman, maaaring gamitin ni Yasi ang pangalan ni Cheryl para magtrabaho si Leandro para sa kanila lahat ng gusto niya. Pagkatapos ay magpapahinga ako ng kaunti, ayaw ni Cheryl na tumulong si Leandro, ngunit napagod siya sa lahat ng paghuhukay na iyon oras na para magpahinga. At kaya, kumilos si Cheryl na parang hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Yasi, na nagpa siya na hayaan niyang si Yasi ang bahala dito. Kung gusto ni Leandro na maging isang trabahador, magagawa niya ang lahat ng gusto niya si Yasi ang humihingi sa kanya noong una, hindi sa kanya. Ang pag-iisip ay medyo maliw sa puso ni Cheryl habang siya ay nagpahinga. 437. Iniisip ni Leandro na iwasan si Cheryl at kausapin si Yasi tungkol sa mga plano ng Fairy Tree Silver Flower ngayong gabi may mga bagay na ayaw niyang banggitin sa harap ni Cheryl. Nag-aalala siya na baka tanggihan siya kaagad ni Cheryl nang walang anumang pag-aalala sa kanyang reputasyon iyon ay magmumukhang kaawa-awa si Leandro, at magkakaroon din ito ng hindi maibabalik na epekto. Kaya nagpa siya si Leandro na makipag-usap kay Yasi tungkol dito. Hanggat handang tumulong si Yasi na hikayatin si Cheryl na panoorin ang kanyang pagtatanghal ng Fairy Tree Silver Flower, sigurado siyang lalabas si Cheryl. Naturally, ang pagganap ay magpapakilo sa kanya, at iyon ay maaaring maging dahilan ng kanyang pagkahulog sa kanya. Tama si Yasi, Cheryl. Magpahinga ka muna, huwag kang mag-overwork. Sabi ni Leandro, sumunod sa pangunguna ni Yasi. Hindi maaaring maging mas masaya si Cheryl na hindi siya ginugulo ni Leandro ngayong hiniling niya sa kanya na umalis ay hindi niya ito tatanggihan. Napakurap si Yasi kay Leandro pagkatapos makalayo si Cheryl. Kailangan mo ng tulong ko, Leandro. Ano ba? Og. Paano mo nalaman? Huminto si Leandro, iniisip na ang Yasi na ito ay medyo matalino. Sa tuwing hahanapin mo ako, hilingin mo sa akin na tulungan kita. Inabot ni Yasi ang kanyang pala kay Leandro, may ngiti sa kanyang mukha. Heto, tulungan mo akong maghukay ng mga butas at sabihin sa akin kung ano iyon. Pag-uusapan natin ito pagkatapos kong malaman kung ano ang kailangan mo. Sige. Mabilis na kinuha ni Leandro ang pala na nakatingin kay Yasi ng buong pasasalamat. Sa tuwing lalapit siya sa kanya para humingi ng tulong, palagi siyang nagdudulot ng gulo, ngunit tiyak na maunawain siya ngayon. Malamang imitayan si Cheryl sa gulat kung nandito siya hindi man lang nangako si Yasi kay Leandro. Nagiging mas mabait lang siya, at sapat na iyon para makapagtrabaho si Leandro para sa kanya ng walang bayad, ng libre. Tanging si Leandro lang ang pipi para mahulog sa ganoong bagay. Nauuhaw ako sabihin sa iyong tagasunod na kumuha ng malamig na inumin. Umupo si Yasi sa isang soil pack, niyakap ang kanyang mga binti habang nakikipag-usap kay Leandro. Talagang bagay. Mabilis na lumingon si Leandro para tawagan si Stanley na medyo malayo. Stanley, bumili ka ng maiinom, malamig. Bilasan mo.
Naghintay si Leandro hanggang sa makaalis si Stanley para sa inumin bago nagsalita kay Yasi. Yasi, may kailangan talaga akong tulungan ka. Oh, sabihin mo titingnan ko kung magagawa ko. Bahagyang tumango si Yasi, medyo hindi nasisiyahan na tumigil si Leandro sa paghuhukay. Maghuhukay ako ng mga butas kung ayaw mong sabihin sa akin kung ano ito pagkatapos kong maghukay. Huhukayin ko ang mga butas, hindi ko hahayaang hukayin mo ang mga iyon, malinaw naman, lumunok si Leandro habang mabilis niyang ipinagpatuloy ang paghuhukay. Sasabihin ko sa iyo kung ano ito habang naghuhukay ako, okay? Kaya narito ang bagay. Nariyan ang punong ito na tinatawag na Eskimo tree, at narinig ko na ito ay simbolo ng pag-ibig. Ayon sa alamat, kung magtapat ka sa isang batang babae sa ilalim ng punong ito, magagawa mong makuha ang kanyang puso. Hindi mo sinusubukang sabihin sa akin na mayroon kang isang puno ng Eskimo, tama? Nagtaka si Yasi kung gaano katanga ang isang tao na niwala ba talaga si Leandro sa isang walang besang alamat. Oo, mayroon akong isang punong Eskimo na ipinapadala sa pamamagitan ng eroplano. Hiniling ko kay Stanley na sumulat ng ilang mga tala sa pag-amin para isabit ko sa puno. Sabi ni Leandro. Ganun ba? Mahinang sabi ni Yasi habang abala sa kanyang telepono. Oo, ngunit hindi iyon ang pangunahing kaganapan ngayong gabi. Ito ay isang maliit na bagay na tinatawag kong fairy tree silver flower. Iilawan ko ang kalangitan gamit ang mga paputok sa puno, isinusulat ang pangalan ni Cheryl kasama ang mga paputok na iyon sa kalangitan. Ito ay magiging isang malaking pag-amin. Hindi alam ni Leandro kung nakikinig pa nga si Yasi, ngunit kahit nakakadismaya ay hindi siya naglakas loob na magalit. Oh, fairy works. Mukhang masaya. Titingnan ko, kaya huwag kang mag-alala, sasama rin si Cheryl sa akin. Natural, hindi gugustuhin ni Yasi na makaligtaan ng isang malakihang fairy works show na ganoon. Ang galing! Masayang bulalas ni Leandro habang dinaragdagan ang bilis ng paghuhukay. Hindi nagtagal at nagkaroon ng malaking butas. Yasi, okay lang ba? Oo. Maghukay ka pa ng isa sa tabi nito. Tumango si Yasi, nasiyahan. Muli. Mapait ang mukha ni Leandro bilang tugon, mahirap na ang paghukay ng isa. Ngayon kailangan na niyang maghukay ng isa pa. Akin ang isang ito, at ang susunod na butas ay Cheryl, ngunit kung ayaw mo ay ayos lang, sasabihin ko lang kay Cheryl na gusto mong siya mismo ang maghukay nito. Tumayo si Yasi para tawagin si Cheryl. Hindi. Huwag. Gustong punatin ni Leandro lahat ng iyon ay ginagawa at hindi man lang niya ito ginagawa para kay Cheryl. Kung sinabi ni Yasi iyon kay Cheryl sa ngayon ay masasayang ang kanyang mga pagsisikap noon, at maaaring magdulot pa si Yasi ng ilang problema para sirain ang kanyang sorpresa ngayong gabi. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, nagpa siya na hindi ito isang bagay na maaari niyang ipagsapalaran. Patuloy akong maghuhukay. Hindi ko kayo papayagang gawin ni Cheryl ang ganitong gawain, tama ba? Ipaubaya sa mga lalaki. Patuloy ka sa paghuhukay noon, sinabi nga ni Cheryl na gusto niya ang mas malalakas na lalaki. Umupo ulit si Yasi. Malakas ako. Tingnan mo, hindi pa ako pagod, 30% lang iyon ang lakas ko. Mas mabilis pa ako. Mabilis na sagot ni Leandro. Ilang sandali pa at bumalik si Stanley na may dalang inumin. Bumalik na ako, Leandro bro. Sapat na ba ito? Oo, tama na. Si Leandro ay sinenyasan si Stanley na umalis at iniabot ang dalawa sa kanila kay Yasi. Maaari ka bang kumuha ng isa kay Cheryl? Oo naman. Pupunta ako pagkatapos, patuloy ka sa paghuhukay. Tawagan mo ako kapag tapos ka na. Kinuha ni Yasi ang mga inumin at nagsimulang maglakad patungo sa kinaroroonan ni Cheryl pagkatapos bigyan ng ilang tagubilin si Leandro. Tumutulo ang pawis ni Leandro habang ibinibigay niya ang lahat, gusto niyang ipakita kung gaano ito kalakas, pinagpapawisan ang nakakapagod na trabaho habang nananatili ang ngiti sa kanyang mukha. Cheryl, dito. Inabutan ni Yasi ng inumin si Cheryl. Ayos lang ako, inumin mo na. Umiling si Cheryl. She was a attentive person when it comes to Leandro. She didn't want to give him any opportunities, especially when it comes to take things from him. Ako na mismo ang iinom nito. Walang pakialam si Yasi, matagal na siyang nasanay na dayain si Leandro. Sinabi mo ba sa kanya na gusto kong hamukay siya ng mga butas? Napakunot noo si Cheryl sa madamdaming paghuhukay ng butas ni Leandro. No.
Sabi ko lang na gusto ni Cheryl ang strong boys. He's trying to impress you with his strength, hehe. Napangiti si Yasi. Since when I like strong boys? Napakurap-kurap si Cheryl, hindi inaasahan si Yasi na gumagawa ng ganoong dahilan para mapatrabaho si Leandro. Ang lakas ni Shield bro diba? Hindi mo ba siya gusto? Tanong ni Yasi. Bakit na naman natin siya pinag-uusapan? Sa tingin mo ba magugustuhan ko ang isang taong sobrang bulag? Hinding-hindi ko siya guguluhin. Inis na sabi ni Cheryl sabay tingin sa kinaroroonan ni Terence. 438. Basang-basa ng pawi si Leandro matapos ang ikalawang butas tiningnan niya ang resulta ng kanyang pagsisikap, at halos makita niya si Cheryl na nangungulila sa kanya, hinahangaan siya sa kanyang tagumpay at sinasabi kung gaano si Leandro bro ang kanyang Prince Charming. Leandro ang pawi sa kanyang noo, puno ng lakas at motibasyon hindi na siya nakaramdam ng pagod. Abala siya sa pagpapantasya ng umakbay si Yasi, may ngiti sa labi habang nakatingin kay Leandro. Leandro, tinatanong ni Cheryl kung pagod ka na ba? Hindi naman. Hindi sapat ang ganito para mapagod ako, hindi ako mapapagod. Hindi magiging problema kung maghukay ako ng 8 o 10 nitong mga butas sa isang hininga. Inangkin ni Leandro. Nako, perpekto iyan. Sinabi ni Cheryl na gusto niya ang mababait at malalakas na lalaki, kaya dapat kang tumulong sa ibang tao na maghukay ng kanilang mga butas. Mungkahi ni Yasi. Hindi makapaniwala si Leandro sa kanyang narinig kailangan niyang tulungan ang ibang tao sa kanilang mga butas ngayon. Ngunit ngayon na ginawa na niya ang pag-aangkin ay parang sasampal sa sarili niyang mukha kung babalikan niya ito ngayon. Nang wala ng maraming pagpipilian, nagsimulang tumango si Leandro ng malungkot. Kung ganoon ay tutulong ako. Hey, nawala na ang tanga. Cheryl, makakabalik ka na. Magsimula na tayong magtanim ng mga puno. Tinawag ni Yasi si Cheryl, kumakaway sa kanya habang nagsasalita ito. Yasi, bakit parang pipi kang weirdo minsan at matalino sa ibang pagkakataon? Sa harap ko yata nagdadrama ka eh. Sabi ni Cheryl na walang imak sa matalik niyang kaibigan. Oh, hindi totoo yan, bata pa lang ako kapag kasama kita, Cheryl. Hinailan ni Yasi ang braso ni Cheryl. Hindi ako tanga, Tara na. Sige, hindi ka. Naniniwala ako sa'yo. Umiling-iling na sabi ni Cheryl, ayaw nang magtagal pa sa problema. Pinulot niya ang kanyang sapling at sinimulan itong itanim. Ilang sandali pa ay natapos na sina Cheryl at Yasi sa kanilang mga saplang, at maglalakad na sana pabalik sa klase upang magpahinga ng may mga taong tumakbo na may dalang isang kakaibang hugis na saplang. Naglalakad si Leandro sa harapan, nagbibigay ng mga order at iba pa. Si Leandro ay pagod na pagod sa puntong ito, ngunit hindi pinansin ang pamanhid ng kanyang mga paa para sa kapakanan ng pagpapakitang malakas at maayos sa harap ni Cheryl, na nagpapalakpakan habang ginagalaw nila ang saplang. Mag-ingat ka doon, imported na sapling ito. Huwag mong ihulog. Cheryl, tingnan mo. May gumawa talaga nito, ang tinatawag mong tanga. Tuwang-tuwang sabi ni Yasi habang tinuturo ang puno ng Eskimo ni Leandro. Tingnan mo, may iniksyon din ang punong iyon. Hindi alam ni Cheryl ang sasabihin ganoon ba talaga katanga si Leandro. Ano sa tingin niya ang ginagawa niya sa isang punong may life support? Malamang mamamatay ito sa sandaling hinugot niya ang iniksyon. Huwag mo siyang pansinin, balik muna tayo sa klase. Okay. Gustong suriin ni Yasi ang buong bagay, ngunit malamang na kailangan pa ni Leandro ng ilang sandali bago niya maliwanagan ang kalangitan sa gabi gamit ang kanyang proyekto sa Fairy Tree Silver Flower. Makakalabas lang siya pagkatapos niya. Ngunit papalis na sina Cheryl at Yasi nang hindi na nakatiis si Leandro, bumagsak siya sa lupa kasabay ng kalambog. Siya ay naghukay ng napakaraming mga butas na ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig, at siya ay nagtrabaho hanggang halos tanghali nang walang laman ang tiyan. Ito ay napakahirap para sa kanyang katawan. Cheryl. Nawala ng malay si Leandro. Lumapit si Yasi para tingnan kung ano ang nangyayari. Who cares, may mag-aalaga dito. Walang pakialam si Cheryl sa nangyari kay Leandro. Tara, isang tingin lang at babalik tayo, okay? Si Yasi ay hindi isang taong lumayo sa entertainment. Fine, titingin tayo sa malayo. Walang magawang tumango si Cheryl. Binilisan ni Yasi ang kanyang lakad at tumakbo para makita si Stanley na galit na sinusubukang hawakan si Leandro. Leandro bro,
Anong problema? Tingnan ko. Tumakbo si Yasi para tingnan si Leandro. Ah! Hindi sigurado si Stanley kung dapat ba niyang makita si Yasi, ngunit ang pag-asar kay Yasi ay isang bagay na kahit si Leandro ay hindi naglakas loob na gawin, pabayaan siya. Tumabi siya at hinayaan siyang makalapit. Nako, alam ko, masyado siyang mahina, kailangan natin siyang bigyan ng protina na likido. Sabi ni Yasi habang nakatingin sa paligid. Hinawakan niya ang life support injection mula sa puno ng Eskimo sa tabi ng Leandro at tinamaan ito sa kanyang puwitan. Lahat ng nanunood ay tumitig na may dilat na mga mata gumagamit ng protina na likido para sa mga halaman sa isang tao. Si Stanley ay mukhang lalo na nag-aalala habang ang kanyang puso ay tumibok. Hindi mamamatay si Leandro dahil dito, hindi ba? Hooray! Nagising si Leandro na may kirot sa sakit para sa mga halaman ang injection needle, at medyo makapal. Sobrang sakit na itinurok ito sa loob niya. Gising na siya. Tuwang-tuwang sabi ni Yasi. Ako ay isang miracle doctor. Hindi alam ng karamihan kung paano tutugan sa mga nakakatawang bagay na sinasabi ni Yasi, na tinatawag ang kanyang sarili na isang himalang doktor at lahat. Bagaman, totoo na nagising si Leandro. Si Yasi, natural, ay hindi siya gagawa ng tangkang pagpatay dito sa harap ng lahat. Mayroong maraming karne sa butt cheeks, at ang pagdidikit ng karayom doon ay hindi masyadong makakasira maliban kung magdulot ng pananakit. Sige, no need to thank me. Alis na ako. Dahil doon, tumalikod si Yasi at tumakbo palayo. Si Leandro naman ay tumalikod at tumingin sa dambuhalang karayom sa loob ng kanyang puwet, agad siyang nahimite sa gulat. Anong gagawin natin? Nawala na naman siya ng malay. Bubunutin ba natin ang karayom at isaksak ulit? Hindi sigurado si Stanley kung paano magre-react sa muling pagkahimatay ni Leandro. Yasi, paano mo masusundot ang isang tao ng ganyang karayom? Paano kung patayin mo siya? Medyo nabigla si Cheryl sa ginawa ni Yasi. Hehe, ayos lang. Namili ako ng lugar na maraming karne. Sabi ni Yasi. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang sasabihin, medyo mabangis ang kanyang matalik na kaibigan, hindi ba? Si Polong ay nakatawag na ng maraming tawag sa mga tindahan ng alagang hayop, ngunit hindi pa rin nakakahanap ng isang purebred German Shepherd. May mga halo-halong mga tawag, ngunit ang kanilang tae ay bahagyang naiiba sa Peel of Life Extension at Toxin Cleansing's dog poop. Kaya't nagpasya si Polong na kumuha ng purebred. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman niya na kailangan ng isa na mag-book at mag-pre-order ng isang purebred German Shepherd na may hindi tiyak na oras ng paghihintay, dahil ito ay isang mas marangyang species na in-demand at in-order na. Ang mga tindahan ng alagang hayop ay responsable lamang sa pakikipag-ugnayan sa pinagmulan. Nagmamadali si Polong, at hindi na lang makapaghintay na gawin nila ang utos na iyon. Kailangan niyang gamitin ang kanyang mga koneksyon at tanungin ang mga tao sa matataas na lipunan sa Oakwood kung mayroon silang mga German Shepherds. Sa hindi inaasahang pagkakataon, meron. May isang may-ari ng isang malaking hotel sa Oakwood na may isang German Shepherd. Nagkataon, ang may-ari ay kaibigan ng kanyang lolo, na dumalo sa kaarawan noong isang araw. At kaya sinabi ni Polong sa kanyang lolo ang tungkol dito, umaasa na maaari niyang hiramin o maaring bilhin ang aso mula sa may-ari ng hotel. 439. Ito ay isang bagay na seryoso, at magiging responsable para sa lakas ng hinaharap ng mga kang. Dahil dito, ito ay isang mahalagang prioridad kay Miracle Dr. Kang na tumawag sa may-ari ng hotel pagkatapos makipag-usap sa kanya ni Polong. Tila naalala niya ang may-ari ng hotel na nagdala ng aso sa kanyang kapistahan noong araw na iyon, ngunit dahil hindi siya partikular na nagbabantay sa mga aso, hindi niya alam kung ito ay isang German Shepherd. Mr. Zhang. Ako si Lakay Kang. Maganda ang relasyon ni Miracle Dr. Kang sa may-ari ng hotel na ito. Maayos ang pakikisama niya sa lahat ng business family maliban sa pinakamatibay na bahay. Ang mga kang ay itinuring na lubhang matagumpay na mga negosyante kumpara sa kanila, sa kabila ng hindi sila kapantay ng mga nangungunang pamilya. Magandang araw, Miracle Dr. Kang. May kailangan ka ba? Ang may-ari ng hotel ay kakaiba. Bakit biglang tumawag ng personal si Miracle Dr. Kang? Kahit na noong sila ay nakipag-ugnayan sa isa't isa, ito ay kasama ang panganay na anak ni Miracle Dr. Kang, si Gillier. Oo, balita ko may German Shepherd ka. Tanong ni Miracle Dr. Kang. Oh, mayroon akong isa. Hindi alam ni Mr. Zhang kung saan ito nanggagaling.
Walang masyadong gagawin ang asawa ko sa bahay, at gusto niya ang mga aso. Sa tingin ko dinala ko ang German Shepherd sa iyong kaarawan noong araw na iyon. Ginoong Zhang, ang aking apo na si Polong ay may gusto sa mga German Shepherds, ngunit wala kaming mahanap pagkatapos tumingin sa maraming tindahan ng alagang hayop. Hindi ako magtatanong kung matutulungan ito. Medyo nag-alinlangan si Miracle Doctor Kang. Ang paghingi ng aso mula kay Mr. Zhang na tulad nito ay maaaring magdulot ng kanyang hinala, ngunit ang oras ay ang asensya dito, hindi siya maaaring matalo sa paligid ng Bosch. Kahit na pinaghihinalaan siya ni Mr. Zhang ng isang bagay, hindi man lang sumagi sa isip niya na tae ng aso ang hinahabol niya. Oh! So gusto ng apo mo ang mga German Shepherds, Miracle Doctor Kang. I see, may magpapadala ako sa iyo ng German Shepherd. Sinabi ni Mr. Zhang pagkatapos ng isang maikling paghinto. Hindi inaasahan na si Miracle Doctor Kang ay tumawag para sa isang aso. Akala niya ay seryoso rin ito. Anong aso ang hindi mapupuntahan ng mga Kang, sa kabila ng kapangyarihan at pera na mayroon sila ngayon? Ang pagtawag sa kanya para sa isang aso ay nangangahulugan lamang na pinahahalagahan niya ito, kaya hindi na ito pinag-isipan ni Mr. Zhang bago sumagot ng oo. Bagaman, may ilang bagay na kailangan niyang ipaalam kay Miracle Doctor Kang. Miracle Doctor Kang, ang asong ito ay medyo espesyal, ang aking asawa ay pinapahalagahan ito ng husto, at palagi itong nagnanakaw ng pagkain sa mga aparador, buhangin ang lahat, madalas ding tumatae at umiihi kung saan-saan. Talagang handa akong ibenta ang aso o iregalo ito sa isang tao kung hindi ka pumunta sa akin, ngunit ngayon na ibinibigay ko ito sa iyo, ito ang mga bagay na kailangan kong ipaalala sa iyo, ayaw kong itago sa iyo. Si Miracle Doctor Kang, natural, ay natutuwa na ang pagtae ay mabuti. Ang asong hindi tumatae ay ang tanging bagay na kanyang kinatatakutan. Maliit na issue iyan, ayos lang. Maraming salamat, Mr. Song. Ipapabisita ko si Polong sa iyo upang magpasalamat sa iyo balang araw. Haha, hindi malaking bagay. Kung sasabihin mong ayos lang, Miracle Doctor Kang, ipapadala ko sa iyo ang German Shepherd mamaya. Sabi ni Mr. Zhang. Gusto ni Mr. Zhang na pasayahin ang mga Kang, kaya mabilis niyang naihatid ang aso sa sambahayan ni Kang sa halos hindi oras. Nang matanggap ang German Shepherd, mabilis itong pinakain ni Polong ng maraming pagkain ng aso at kapalit nito ay isang mainit na bahagi ng tae ng aso. Ito ay pareho. Ito ay ganap na magkapareho. Pagkatapos ng aming pagsusuri sa lab, nalaman namin na ang Peel of Life Extension at Toxin Cleansing's dog poop ingredient ay ganap na tumutugma sa dog poop dito. Kami ay tama, ang sangkap ng peel ay isang German Shepherd's dog poop. Nasa sabik na iniulat ni Polong ang ulat ng pagsusuri kay Miracle Doctor Kang sa sandaling makuha niya ang kanyang mga kamay dito. Parehas lang talaga. Nahirapan din si Miracle Doctor Kang napigilan ang kanyang kasabikan. Ipinatong niya ang isang palad sa coffee table at halos ibalikwas ang lahat, na nagpapakita kung gaano siya katuwa sa kasalukuyan. Ito ay talagang magkapareho. Nakuha na namin ang aming mga kamay sa sangkap ng tableta. Sabi ni Polong. Malapit na nating maisigawa ang mga klinikal na eksperimento. Mabuti, mabuti. Nagniningning ang kinabukasan ni House Kang. Nagsimulang tumawa si Miracle Doctor Kang sa langit. Polong, kayo ni Harry ay gumawa ng napakalaking kontribusyon. Magmadali, habang nag-iimbak kayo ng mga dumi ng German Shepherd, kumuha ng ilang tao na ubusin ang mga ito at tingnan kung anong mga epekto ang magaganap. Lolo, ako. Hindi ko iminumungkahi na subukan ng mga tagalabas ang tae. Umiling si Polong. Ang Peel of Life Extension at Toxin Cleansing ay nasa isang matinding confidential na yugto pa rin, at hindi natin dapat ipaalam sa ibang tao ang tungkol dito. Kahit na hindi natin sabihin sa kanila na ito ay tae ng aso na kanilang kinakain, ay maaari pa rin silang manghula. Iminumungkahi kong ipaubaya natin ang pagsubok sa mga tao sa pamilya. Tama kapag katapos ay tawagan ng iyong ama, pangalawang tiyuhin, at Harry upang pag-usapan ito. Mabilis na hinaila ni Miracle Doctor Kang ang mga kurtina. Tama si Polong, ito ay isang napakahalagang bagay para sa pamilya, hindi natin dapat hayaang madamay ang mga tagalabas. Ang pagkawala ay magiging napakalaki kung ang recipe ay nakalantad. Ang pag-aaral ni Miracle Doctor Kang ay hindi nagtagal, ay inookupahan ni Guillermo, Cedric, Polong, at Harry Kang na nakaupo sa mga sofa habang si Miracle Doctor Kang ay nakaupo sa kanyang tamba-tamba, nakapikit ang mga mata at malalim ang iniisip.
Ang grupo ay hindi nang ahas na sumabad sa kanya habang sila ay nakaupo ng tahimik at maingat, ngitigang naghihintay sa pagsasalita ng doktor. Hindi nagtagal at binuksan ni Miracle Doctor Kang ang kanyang mga mata. Tungkol sa dumi ng aso. Ito na ngayon ang pinakamataas na prioridad at kumpidensyal na sikreto sa bahay ni Kang. Ang mga tao lang sa kwartong ito ang dapat makaalam nito, hindi ito dapat malantad sa labas, at kasama na rito ang iyong mga asawa at magiging asawa. Naiintindihan. Naunawaan ni Guillermo kung gaano kahalaga ang pagiging confidential na ito kung maggumpay ang Peel of Life Extension at Toxin Cleansing na ito, ang mga Kang ay nasa mga antas ng posisyon na lampas sa kanilang kinalalagyan. Dahil dito, ang sikreto ay hindi dapat malantad. Tumango rin sina Cedric at Polong maging si Harry ay naunawaan ang kahalagahan ng sitwasyon habang ipinangako niyang ilihim ito. Huwag kang mag-alala, Lolo, wala kaming sasabihin. Hanam. Susunod, pag-usapan natin ang tungkol sa mga klinikal na eksperimento. Dumaan na si Harry sa mabigat na pagsubok kaya hindi nasasali si Harry sa pagkakataong ito. Sabi ni Miracle Dr. Kang. Sa pagkakataong ito, ako, Guillermo, Cedric, at Polong ang magpapasuri ng gamot. Kaya ko po, Lolo. Walang problema. Si Harry ay puno ng enerhiya araw-araw pagkatapos uminom ng Peel of Life Extension at Toxin Cleansing. Gusto niyang sumali ngayong naranasan na niya ang tableta. Kung iyon ang gusto mo, maaari kang sumali. Ang dumi ng aso, kung tutuusin, ay hindi ka papatayin o palakasin ng sobra. Tumango si Miracle Dr. Kang, hindi ipinipilit na paalisin si Harry. Kukunin ko ang kalahati ng Peel of Life Extension at Toxin Cleansing, hatiin ninyo ang tae ng aso dito. Itinuro ni Miracle Dr. Kang ang 2 box sa coffee table. Hindi siya tangagaya ng dati, ang tae ng aso ay kapareho ng Peel of Life Extension at Toxic Cleansing, ngunit walang garantiya na pareho silang puro dumi. Nagpasya siyang inumin ang kalahati ng orihinal na tableta. Gusto talaga ni Harry ang kalahati ng orihinal na tableta, ngunit ngayong inumin na ito ng kanyang lolo, hindi na niya ito kayang ipaglaban. Tumango siya bilang tugon. At kaya, ang mga matatanda at kabataan ng pamilya Kang ay umupo sa paligid at nagsimulang maghiwa-hiwalay ng dumi ng aso, na pinupuno ang silid ng isang nakakatakot, nakakasikol, amoy. 440. Ang mga mag-aaral na natapos sa pagtatanim ay bumalik sa klase para sa study hall. Hindi na nila kailangan ang mga guro na sabihin sa kanila na mag-aral, hindi sa 12 baitang. Ang mga gustong mag-aral ay natural na mag-aaral, at ang mga hindi, tulad ng uri ni Rowan, ay hindi, kahit paano mo siya pinilit. Nagtagal sina Cheryl at Yasi sa kanilang MP4 sa pagbalik sa silid-aralan bago nagsimulang gumawa ng ilang mga rebisyon. Ang mahirap na daan ng Gaokao ay hindi makakabawa sa kanilang pagiging maganda, at dahil pareho silang ayaw umasa sa kanilang mga pamilya, sila ay nagtakdang makakuha ng magagandang marka ng mag-isa. Si Josephine at Terence ay natapos na rin, at si Josephine ay bumalik sa klase upang kumuha ng mga libro. Naging abala siya sa operasyon ng kanyang ama kamakailan, at naroon din ang relasyon nila ni Terence. Wala siyang gaanong oras para mag-aral. Ang kanyang mga marka ay malamang na magsisimulang bumaba kung hindi siya magsisimulang magtrabaho muli. Gusto ni Josephine na manatili ng kaunti kasama si Terence, ngunit paano kung hindi siya makapasok sa unibersidad? Natapos ang tanghalian ng dalawa sa cafeteria at binisita si Mrs. Duran sa kanyang food stand bago bumalik sa kani-kanilang silid-aralan. Si Trixie ay nakaupo sa kanyang desk mag-isa, tahimik na kumakain ng lunchbox. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Terence habang naglalakad ito para ibaba lamang ito muli na nakatuon sa kanyang pagkain. Hindi malinis ang mga lunchbox doon. Meron na ako dati, may nakita akong langaw dito. Nakangiting sabi ni Terence pagkatapos tingnan ang logo sa lunchbox. Path. Iniluwa ni Trixie ang piraso ng karne na kanina pa niyang hinunguya bago tumitig kay Terence. Sinasadya mo naman, di ba? Pinapaalala ko lang sayo. Nagkibit balikat si Terence. Ang pag-upo sa tabi ni Trixie ay medyo nakakabagabag, kailangan niyang alisin ito sa lalong madaling panahon. Galit na tiningnan ni Trixie si Terence, iniisip na kung ito ang gustong maglaro ni Terence ay malugod niyang aliwin siya. Medyo masama ang pakiramdam niya para sa nalalapit na pagsabog ng asno mamaya, ngunit dahil sa pagiging asno ni Terence ay nagpasya siyang mabuti na ipahiya siya ngayong gabi.
Nasa paligid ng study hall noong gabi nang matapos ni Leandro ang paghahanda, nagpadala siya ng text kay Trixie para sabihin sa kanya na maaari na nilang isagawa ang susunod na yugto ng operasyon. Hindi nag-alala si Trixie na hindi sasali si Terrence sa performance dahil pupunta sina Yasi at Cheryl, hindi posibleng wala si Terrence bilang bodyguard at lahat. Nagpadala rin ng text si Leandro kay Yasi. Cheryl, lumanghap tayo ng sariwang hangin. Nakakatamad dito. Ngayon lang. Kumunat ang noo ni Cheryl. Kakasimula pa lang niya ng ilang problema sa matematika para sa pagsasanay, at nasa kalagitnaan siya ng paglutas ng una. Hindi ito masyadong magandang timing. Oo. Balita ko may furry work sa field, tingnan natin, okay. Sabi ni Yasi. Paputok. Hindi na naman si Leandro, di ba? Hindi tanga si Cheryl na hulaan niya kung tungkol saan ang buong bagay na ito. Hehe. Yeah. Pupunta ka, Cheryl. Hindi sinubukan ni Yasi na itago ito ngayong nalaman na ni Cheryl. Ayoko. Umiling si Cheryl. Well, hindi ako makakapunta mag-isa kung wala ka, pwede ba, madilim na sa labas, paano kung matakot ako? Sinimulang hilahin ni Yasi si Cheryl, balak na pilitin siyang lumabas kasama niya. Ikaw. Natatakot. Hindi naniwala si Cheryl. Hindi ba't ikaw ang bumubugbog ng mga multo hanggang sa mamatay sa theme park haunted house? Ngunit pinipilit ni Yasi walang magawa, tumayo si Cheryl at sumama sa kanya. Gusto ni Leandro na gumamit ng paputok para magtapat kay Cheryl, hindi ka ba manunood? Kinailangan ni Trixie na magpaliwanag kay Terrence, mukhang hindi siya bumangon. Paputok. Akala ni Terrence ay pupunta sa banyo ang mga babae, kaya hindi na niya inisip ang tungkol dito. Ngayon na sinabi ni Trixie sa kanya kung ano ang nangyayari, kailangan niyang tingnan ang kanyang sarili. Kung bakit ganito ang alam ni Trixie, hindi man lang nagulat si Terrence. Laging kasama ng dalaga si Leandro, kaya natural lang na malaman niya ang mga plano at pukanan nito. Ngunit medyo kakaiba si Terrence, bakit napakabait ni Trixie, na nagpapaalala sa kanya at lahat. May ibang plano kaya siyang nasa isip. Lumabas si Terrence sa banyo at sumunod si Trixie. Hindi ito napapansin ni Terrence, na nakita ang figure ni Trixie sa bintana habang lumiko siya sa kanto sa hagdan. Ngumiti si Terrence kaya pupunta rin siya. Hindi niya akalain na malamang nahahayaan na lang ni Trixie ang mga pangyayari kahapon ng ganoon. Naghihintay lang siya ng tamang sandali na saysubog sa kanya. Sa kagubatan sa likod ng paaralan ay isang napakalaking pulutong ng mga mag-aaral na nakatanggap ng balita. May mga high schooler mula sa iba't ibang baitang at kahit ilang middle schooler na naakit pagkatapos ng paaralan ay natapos para sa kanila. Tila nauna nang kumalat si Leandro tungkol sa kanyang plano sa Furry Tree Silver Flower para makaakit ng mga manunood. Tumayo si Leandro kasama si Stanley sa tabi ng isang puno na natatakpan ng mga paputok at papel, puno ng matinding puot para kay Yasi sa puntong ito. Muntik nang ma-disable ng dalaga ang kanyang puwitan gamit ang karayom na iyon. Mahapdi pa rin ang pamamaga nito. Ang isang karayom para sa mga puno ay hindi lamang inilaan para sa pagpasok sa katawan ng tao. Kahit galit na galit si Leandro, kailangan niyang panatilihin ang kanyang ngiti para kay Yasi. Kung tutuusin, kailangan niya itong kunin si Cheryl na dumalo sa pagtatanghal ng Furry Works confession na gagawin niya. Nandito sina Leandro bro, Cheryl at Yasi. Si Terrence ay nasa likuran din nila. Bulong ni Stanley kay Leandro. Oo, nakita ko. Dalhin mo sina Cheryl at Yasi, gayon din sina Terrence at Trixie. Nasabi ko na kay Trixie ang tungkol sa pamamaraan. Kailangan lang niyang maghintay hanggang mabaliw si Terrence. Tahimik na bilin ni Leandro. Sige, Leandro bro. Tumanggaw si Stanley at nagbukas ng daan sa pulutong ng mga estudyante. Lumayo kayo, lahat. Hayaan ang ating babae na mamuno ngayong gabi. Si Stanley ay may medyo malakas na impluwensya sa mga regular na estudyante sa paaralan. Cheryl, Yasi, inihanda na ni Leandro bro ang lahat, ang natitira ay kayong mga babae. Si Stanley ay gumawa ng isang paanyaya na kilos. Babantayan natin dito, hindi na kailangan pang pumunta. Si Cheryl ay hindi gustong lumapit, hindi siya masyadong interesado sa buong Furry Tree Silver Flower na bagay noong una. Cheryl, umalis na tayo. Hindi magandang view mula rito, hinailan ni Yasi si Cheryl, medyo naiinis. Gusto ko pa ring bigyan ng injection si Leandro. Walang choice si Cheryl at hinayaan siyang hilahin siya ni Yasi.
Alam niya kung paano ang matalik niyang kaibigan na ito ang gusto niya ay naaaliw. Hindi ito tulad ng sinusubukan niyang tulungan si Leandro o anumang bagay. Sumunod si Terence mula sa malayo, gayon din si Trixie, maliban sa pagkakataong ito ay nilampasan niya kaagad si Terence upang simulan ang pagtulong kay Leandro sa gawain. Hindi masyadong naintindihan ni Terence kung bakit si Trixie ay gumagawa ng paraan para tulungan si Leandro ng ganoon. Sa nakita niya, si Trixie ang nangingibabaw kahit na siya ay may parehong Big Four na titulo tulad ni Leandro. Dahil si Leandro ang mas mababa, bakit tutulungan ni Trixie si Leandro sa mga bagay na ganyan? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.